na talagang nilalagay na kahit luya o sibuyas or mga dried chili na to or mga paminta, wala na, asin, pure lang talaga siya, asin at saka suka. Kasi syempre alam niyo naman sa probinsya wala tayong lamas-lamas doon na panghalo, kaya asin lang at saka suka, ang sarap niya. Hello mga palangga! So lunch time na naman. So magluluto ako ngayon ng adobo sa asin at suka. So mga palangga, bali na-miss ko lang yung probinsya namin. At nung naalaala ko kasi nung bata pa kami, nasa farm kami, so malayo kami sa city or highways na may mga kuryente. So ang ginagawa namin noon dahil wala kaming ref, pag meron kaming mga karne, kagaya nitong pag nagkatay kami ng baboy, so ang ginagawa ng nanay ko, nilalagyan siya ng asin. Nilalagyan ito ng asin, ikat mo siya, lagyan siya ng asin at saka ilalagay sa lagayan na parang jar o yung, kasi sa probinsya sa amin is marami kaming kawayan, so yung name na pasok, nung nilalagyan siya ng tuba. So, dyan nilalagay ito. Nilalagyan siya ng maraming asin. Tapos, ilalagay siya sa pasok or jar. Tapos, pag kung gusto namin magluto, kukuha lang yung nanay ko ng yung part lang na magkasya sa amin. Tapos, iluluto niya yun. Hugasan niya sa tubig. Tapos, iluluto niya lang. Yun ang nakikita ko sa nanay ko na nagluluto ng adobong asin sa suka. So, bali na-miss ko kasi yung lasa mga palangga. So, magluluto ako ngayon. So, samahan nyo ako mga palangga. Mag-prepare tayo. Wala siyang gaanong maraming ingredients. So, bali ito lang talaga asin. Lagyan siya ng asin, suka. At saka, lagyan natin pag nag-brown-brown na mamaya, lagyan natin ng red onions o shallot, sibuyas, at ginger para mawala yung kung may amoy-amoy man o lansa, mawawala siya. So, samahan niyo ako mga palangga. Mag-slice tayo ng ating karne. So, sorry talaga sa mga kapatid nating mga Islam o Muslim. Sorry po. Kung hindi nyo kaya panoorin, wag na lang po panoorin. So, lagyan na natin ito ng asin mga palangga para ma-marinate siya. Kailangan marami siyang asin. Tapos pag na-marinate na siya ng mga kahit 10 minutes lang, pwede natin hugasan mga palangga. Tapos mag-start na tayo magluto. Ipa-absorb lang muna natin. Kasi kung i-direct natin yung iluto, madami siyang asin, baka mag-alat siya. So, marinate muna natin, tapos pwede i-rinse lang natin siya.
I-rinse lang natin sa running water na matanggal lang yung konting asin, tapos iluluto natin siya mamaya. Kasi kaya nga na-prepare ko siya ng maaga para ma-marinate natin ng ganito. So mga palangga, ito na po, na-rinse na po natin ito para hindi masyadong maalat. Ang gagawin natin, ilalagay natin dito sa ating kawali. So, hayaan lang natin mga palangga, subali medium fire lang. Takpan natin ito hanggang sa pusa siyang magtubig sa sariling sabaw niya mga palangga. So, takpan muna natin, hayaan lang natin. Slow cook po ito mga palangga para hindi siya matigas. So, hayaan lang natin mga palangga na maglambot siya. Saka lalabas yung sarili niyang oil, mantika. So, takpan pa natin mga palangga. So, nagsabaw na siya mga palangga, sariling sabaw niya. So, hayaan natin siya kahit abutin pa ito ng kalahating oras or isang oras, basta maglambot lang siya, maglabas yung sariling oil niya, yung taba. Tapos tsaka natin siya mamaya timplahan, lagyan natin ng suka at saka sibuyas at saka luya with ito mayroon siyang dry chili. So, hindi ito matutuyuan mga palangga, basta low fire lang siya. Hanggang sa lalabas yung mantika niya. So, takpan muna natin mga palangga. So, tingnan niyo mga kapatid, yung texture niya, malambot na siya. So, ang gagawin natin, ilagay natin yung ating mga ingredients. Lagyan natin ng konting paminta, magic syrup, saka suka. Ito mga palangga, kahit itago mo ito ng matagal, hindi talaga siya mapapanis. Yan. So, takpan muna natin, wag natin siyang halu-haluin kasi bago pa yung ating suka. Hayaan muna natin, balikan natin siya mamaya. So, ito na siya mga palangga. Hindi na natin haluin. After 5 minutes na matakpan natin siya. Pero doon sa sa amin, sa sa farm, yung nanay ko wala na talagang nilalagay na kahit luya o sibuyas or mga dried chili na to or mga paminta, wala na, as in pure lang talaga siya, asin at saka suka. Kasi syempre alam niyo naman sa probinsya wala tayong mga pang lamas-lamas doon o pang halo, kaya asin lang at saka suka, ang sarap niya. Yan. Tapos ipa-dry natin ito mga palangga. Low fire lang talaga yung apoy niyan. Hanggang sa maluto siya. Lambot na siya. So, luto na yung ating adobo sa asin at suka. Ayan malambot siya mga palangga, masarap siya. Siya lumit talaga siya, natanggal talaga yung mantika.
mga palangga.